Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin. Kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak! Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Oh, Cardo, wag! Wag! Paano pa yatang ipagtanggol ang lalaki ito na kinamumuhian mo? At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Mga gonggong kayo, Santa Bakmak ang katangahan ninyo. Napakarami ninyo, pero hindi nyo man lang naipagtanggol si Brando. Ano na lamang ang silbi ng libo-libong ibinabayad ko sa'yo, ha? Pasensya na ko kayo, ma'am. Magaling sa pakikipagbarilan itong si Nathan eh. At may dumating pang reinforcement. Kahit pa may dumating na reinforcement, hindi yung balakid para hindi nyo mapatay ang polis na yon. Oh, papaano kasi natuntun ang ating hideout? Ayon kasi sa ating asset mismong hepe ng pulis ang siyang nagpasalakay sa ating hideout. Ang hepe ng pulis na naman? Oo. Ang Ricardo Sanchez na naman ang itinuturong sa laren? Ma, ginagawa lamang ni Papa ang kanyang trabaho. Nagkataon lamang na hindi niya Isa pang Ricardo na yon. Magbabayad siya sa pagpababaya sa iyo. Matagal na akong nagtitimpi sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Mama? Ipapatay ko ang Ricardo Sanchez na yon. Huwag naman, Mama. Alalahanin mo na. Amang ko pa rin si Papa. Kahit nagalit na galit ka sa kanya. Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo, Brando. Pero hindi mo tunay na ama si Ricardo Sanchez. Ano? Oo, hindi siya ang totoo mong ama. Kaya kahit na barilin mo, hindi siya mahalaga sa buhay mo. Narinig ko nga minsan na may kausap si Hepe sa kabilang linya, na may pinapapatay siya at ang pangalang narinig ko ay pangalang Nathan. Ano? Oo, ma'am. Hindi nga lamang ako sigurado kung si Nathan nga ang tinutukoy niya.
Narinig mo ba? Kung kanino ipapapatay ang Nathan na itinutukoy ng hepe ng pulisya? Hindi, ma'am. Pero ayon sa binayaran ko, ay isang nagangalang Morales ang magsasagawa ng plano ni na Hepe. Kilala mo ba ang Morales na yon? Ayon sa asset na kinuha ko, ma'am, magaling si Morales. Bihasa siya sa paghawak ng baril, kaya talagang nanganganib ang buhay ni Nathan. Ano? Hindi ko tunay na ama si Papa. Mahabang kwento kung papaano ka napunta sa pangangalaga ni Ricardo Sanchez. At ikwekwento ko sa iyo ang lahat-lahat. Pero hindi muna sa panahong ito. Dahil hindi ito ang panahon para pag-usapan ng bagay na yan. Ewan ko, nagugulan ako. Hindi ako basta-basta lamang maniniwala sa mga sinasabi mo. Hanggat hindi ko nakakausap ang aking papa. Ako ang ina mo. Sa akin ka dapat makinig. Naging mabuting ama sa akin si Papa. Kaya tutumano hindi. Ang sinasabi mo, hindi ko basta-basta papatayin si Papa. Bueno, kung ayaw mong patayin si Carlo, ako ang papatay sa kanya. Mama, hindi naman si Papa ang dapat na mamatay dito eh. Kung hindi ang neta na yun. Ginugulo mo lamang ang diskarte ko. Sige, pagbibigyan kita. Pero huwag kang magagalit sa akin. Kung isang araw ay mababalitaan mong patay na ang kinikilala mong ama na si Ricardo Sanchez. Bakit kasi kailangan pang ipapatay si Papa? Wala naman siyang ginagawang masama sa akin. Sa iyo ay walang ginagawang masama. Pero ako na sinaktan niya ay naghirap ng husto. Kaya't kung gusto mong ipatikim sa kanya ang hirap ng loob na dinanas ko mula nang iwanan niya ko at ipinagpalit sa babaeng pinakasalan niya. Ganun ba? Teka, anong plano mo gayon? Paano mo maproprotektahan si Nathan kung magaling na pulis ang inupahan ni Brando para patayin agad ako? Hindi ko nga po napaghandaan ang ganitong sitwasyon, ma'am. Ha? Opo, ma'am. Mabuti lang po sana kung hindi lihim ang pagbabadigal ko kay Nathan. Ma'am, ano kaya kung sabihin na lang natin kay Nathan na bodyguard niya ako para malapitan ko siya at makausap? Ayokong ipaalam kay Nathan na mayroong tutulong sa kanya dahil tiyak na magagalit siya. Kaysa naman malagay sa peligro ang buhay niya, ma'am. Mas mabuting ipaalam natin para makausap ko siya. Mabel, pulis si Nathan. Siya ang may tungkulin na protektahan ang mamabayan at hindi siya ang pro-protektahan. Kaya't kung malalaman ni Nathan na bodyguard ka niya, ay maiinsulto yun. At magagalit siya sa atin pareho. Basta't ganito lamang ang gawin mo. Makinig ka at sasabihin ko sa iyo. Kumusta nang pinagagawa natin kay Morales? Nakaalis na pa sila? Nakaalis na. Sino ang tinutukoy mo? Hindi ba't ngayong gabi na ang napag-usapan namin ni Morales na isa sa gawang pagpatay kay Nathan Mendez? Nakausap ko na si Morales. At sa mga sandaling ito ay pinag-uusapan nila kung paano nila isasakatuparan ang planong pagpatay sa pipitsuging pulis na yan.
Tawagin niyo ang tauhan natin, Mama, para alalayan akong bumangon. Alalayan kang bumangon? At bakit? Gusto kong sumama sa pagsasakatuparan pagpatay Huwag na. sa pulis na yon. Mahina ka pa. Isa pa, sariwa pa ang iyong sugat. Ipaubaya mo na lang kay Morales. Total, ikaw na ang nagsabing magaling na pulis ang Morales na yun. Kayaan mo na ako, Mama. Kaya kong katawan ko. Gusto kong ako mismo ang pumatay sa Nathan na yon. Gayon pala ang araw na sasalakay ng grupo ang notorious na kriminal na yon. At ang Nathan pa ang mamumuno sa grupo. Hepe, reporting for duty. Okay. Bakit ba ganito ang nararamdaman ko? Galit ako kay Nathan dahil sa ginawa niyang pagbaril sa aking anak. Pero bakit parang nagdadalawang isip ko? Hindi. Hindi ako dapat magpadala sa bugso ng emosyon kong ito. Tinangka niyang patayin ang anak ko. At yun ay hindi ko mapapalampas. Gaganti ko siya. At gagamitin ko ang pagkakataong ito para maipaghiganti ko si Brando laban sa Nathan na ito. Hepe, Oh, Nathan, bakit? ipapaalam ko lamang, Hepe, na aalis ang grupo. Okay. Lumakad na kayo. Opo, sige po, Hepe. Nakaalis na si Nathan para pamunuan ng grupo para sa lakay ng notorious criminal na yon. Hindi niya alam na siyang papatayin ng mga kasama niya. Naawa ko sa iyo, Nathan. Dahil kahit panoon ay magaan na ang loob ko sa iyo, pero kinanti mo ang aking anak. At yun ay hindi ko mapapalampas. Sino kayang dumatawag na ito? Si Brando pala. Hello? Papa, Oh, Brando, anak. Kumusta ka na? Anong masakit sa'yo? okay lang ako, Papa. Siya nga pala, nakaalis na ba ang mga pulis mo? Oo. Bakit? Tatanungin ko lang sana kung anong oras po sila umalis at kung saan sila dadaan. Dalawa lang naman ang pwede nilang daanan eh. Pero malamang sa may rotunda sila dadal. Dahil konti lamang ang dumarang sasakyan doon. Bakit ba? Nagbago na kasi ang plano ko, Papa. Ha? Nagbago ang plano mo? Sa halip ng yung notorious killer, ang unang ididispatcha ng mga pulis, si Nathan na munang ulay nila. Ano? Ano kaya ang pinag-usapan ni na Sofia at Mape? Parang seryoso ang pag-uusap nila. Hindi nila nagalaw ang merienda na iniahahin ko dahil sa pag-uusap nilang dalawa. Yaya Sean. Oh, ma'am, nariyan ka na pala. At teka, nakaragid ka ng kasuotan.
Aalis ka ba? Oo. Teka, ano bang napag-usapan ninyo kanina ni Mabel? Mukhang seryoso yata ang pag-uusap ninyong dalawa. Yaya, aalis ako. At kahit ano ang mangyari, huwag na huwag kang magpapapasok ng ibang tao dito sa bahay. Ha? Sige, aalis na ako. Ipalak mo ang lahat ng bintana at pintuan. At huwag ka nang lumabas ng bahay. I-charge mo yung cellphone mo ngayon pa lang. Huwag mo hintayin malubat. Para anumang oras na tatawagan kita, ay makakausap kita. Ha? Bakit kasi? Saan ka ba pupunta? At ano ang gagawin mo? Bakit Sinabi ko na sa iyo ang dapat mong gawin, Yaya Short. Sige, alis na ako. Yung bilin ko, huwag mong kalimutan. Oho! Bakit kaya? Bakit kaya ganun na lamang ang bili ni Ma'am Sofia sa akin? At bakit nakapantalon lamang siya ng maong at naka-t-shirt? Ngayon lamang nito ginawa. At saan nga kaya siya pupunta? Saan? Kumusta ka na, Brando? Ano bang importante sasabihin mo sa akin, Papa? At dumaan ka ba dito sa ospital? Hindi mo't ngayong araw ng pagsasakatuparan ng plano natin. Hindi ko kasi masyadong naiintindihan ang sinabi mo sa akin sa telepono. Ayaw ko namang pag-usapan sa telepono lamang kaya sinadya kita dito sa ospital. Teka, okay ka lang ba talaga? Ano bang masakit sa'yo? Anong masakit sa akin? Sa maniwala kasi hindi, Papa. Totoong masakit ang sugat ko pero mas masakit ang ginawa sa akin ng nito na yun. Biruin mo. Isa akong congressman pero gano'n na lamang ang ginawa niya sa akin. Hindi ko yun mapapalampas. Naiintindihan kita, anak. At sa bagay na yan ay suportado kita. Dapat lang, Papa. Dahil ano na lamang sasabihin ng mga taong bayan. Ako na isang congressman ay binaril ng isang pulis. Sino lamang nire-respeto sa akin kung hindi ko ipaglalaban ng pambabastos na ginawa sa akin ng neta na yun? Kung nagawa sa akin ang isang pulis na baril ako, paano na lamang ang mga ordinaryong mamamayan? Kahit sino lamang ay babaril sa akin. Kaya ipakikita ko sa kanya at sa mga tao na si Congressman Brando Sanches ay hindi mahina. At dapat silang matakot sa akin. Pero anak, may sugat ka. Naririto ka sa loob ng ospital eh. Hindi ka pa makalabas. Kaya ko lang, Papa. Dahil gusto kong masaksihan ang pagkamatay o gagawing pagpatay sa neta na yun. Anong ibig mong sabihin? Hindi lamang si Morales ang binayaran ko. Ilan pa sa mga grupong kasama ng neta na yun ang binayaran ko para masiguro ko lang ang maagang kamatayan ni Nathan Mendez. Ano? Oo, Papa. At malamang ang sandaling ito, nagtitiningan na sina Morales at mga
kakutya mo nitong pulis para sa natatanging araw para kay Nathan Mendez. Anak, huwag na. Baka mabinal ka. Hayaan mong ako na mismo ang gaganti sa Nathan na yun para sa'yo. Bro, lampasan na yata natin yung target nating lugar sa papuntang amyanan na to. Siya nga naman bro, nagpas na tayo. Kabukiran na itong dinadaanan natin Oo bro, ang alam ko. Ang gusaling pinamumugaran muna ng ungas na yun bago ang kabukirang ito. Tignan mo, wala nang kabahay-bahay dito. Lumampas na talaga tayo. Bro, naririnig mo ba ako? Naririnig ko sir, pero ibang utos sa akin na dapat kong sundin. Anong ibang utos na dapat mong sundin? May iba ka pa bang utos na dapat sundin? Sino? Si Morales. Anong si Morales? At sinong Morales yan? At kahit sino pang Morales yan, ay wala akong pakialam dahil ako ang kapitan ng grupong ito. Kahit ang utos ko ang dapat ninyong pakinggan at hindi ang utos ng kung sino-sino dyan. Oh, bakit mo hininto? Ang mabuti pa, i-maniobra mo ang sasakyan at balikan natin ang dinaanan natin. Pasensya na sir, pero Pero ano? ikinalulungkot ko sir. Pero kailangan gawin ko to dahil bayad kami. Tinutukan niyo ako ng baril. Anong ibig sabihin nito? Ano? Ano ang mangyayari sa tagpong yun? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang dalawa pang yugto at pagtatapos ng ating tulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.